Yun no. Maraming tao. Madami. Maraming nakapila ngayon. Wala nakapila. Kasi it's already 12:26 pero Pero lunchtime na kasi rin nila, di ba? lunchtime na. Kala puno din yung kalahati. Ano yun? Ba't tumutunog yun? Yung baka nababa na. Baka. So, ice cream cake meron sa DQ or gusto mo DQ waiting meron sa Northgate. Northgate? Oo. Sa Northgate bibili din tayo ng ano bibili natin? Yung pizza. Saan tayo bibili pizza? I don't know. Saan ba trip ko nila Bukas pa pizza? Superstore. I think so. Bukas yata. So doon na tayo sa ano? Sa... It's up to you kung saan. Saan ba DQ? Sa Northgate? Ha? Sa Northgate na tayo mag-DQ. Tama ba? Okay, so today is Thanksgiving. So maraming salamat sa mga taga-subaybay. And I think this is also the best way para sabihin sa inyo na na-appreciate ko kayo. And dito rin sa Canada, no, this is I think holiday sa mga ibang establishment. And ngayon nga pumunta kami sa Max at doon na lang kami bumili kami or nag-order kami ng kakainin namin ngayong tanghali. Tapos si Aisha ngayon is nandito sa DQ. Ayan. Nag-request kasi yung mga bata to have their ice cream cake. So yun. So ano ba meron sa Thanksgiving dito? So Thanksgiving mostly isang pasasalamat din sa mga nangyari, maganda nangyari dito sa amin sa Canada, ganun din dun sa mga problema na naranasan din namin dito. That is something na pagpapasalamat mo rin dahil kahit papano may natutunan ka. Hindi naman lahat ng problema is problema. Pag na-solve mo yan, there is also one way of saying na kaya mo na lahat. Hindi naman kaya sa lahat, pero alam mo yun, yun, isang pasasalamat, lalong-lalo na sa pasasalamat dun sa mga taong tumulong sa amin, sa mga nag-uumpisa kami dito sa Canada. And Thanksgiving is something na, alam mo yun, it's not just an ordinary day, but it's an appreciation para dun sa mga taong tumulong, naging bahagi at nagbigay ng mga lesson sa atin dito sa buhay, lalong-lalo na dun sa mga nag-uumpisa. So maraming struggles, yes, kami yan. Nung nag-umpisa kami dito sa buhay sa Canada, marami kaming struggles din. And those struggles, may mga tao rin na darating na lang sa buhay nyo na hindi nyo inaasahan na sila rin pala yung magiging solusyon sa problema ninyo. Marami kami na-encounter niya ni Aisha. And isa yan, nag-umpisa kami hanggang sa nandito kami sa posisyon na alam mo yon, may problema pa rin pero kayang-kaya ng solusyonan kasi alam mo na yung mga taong nakapaligid sa'yo, ano lang siya, kusang dumarating, kusang tumutulong at kusang nagbibigay ng mga solution. Yan, lalong-lalo na yung journey namin dito. Sobrang thankful, lalong-lalo na dun. Basta yung mga problema nandiyan lang yan, hindi naman natatapos yan. Ang importante may mga natututunan tayo. Ayan na si Aisha. Ayan o. Maraming tao. Wala naman. Ano yan? Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Quick word, anong pwede mong ipagpasalamat ngayong Thanksgiving? Everything naman dati. Yun lang. Yes. Every day you should be thankful. Thankful and grateful. Yes. Ano ba yung bibilin sa Dalarama? Ano punta tayong Dalarama? Andito na tayo eh. O, diretso na tayo eh. Ay, halika na nga. Halika na. Kaya na, ano na tayo, diretso na. Next time na yon. Kasi wala yung pizza na... Yung slicer mo. Halika na. Yung pizza slicer. Ano al dente? Dapat tikman mo. Kung okay niya. Kasi ayoko na masyadong soggy eh. Okay
Okay na. Diba? Parang yung sa Esbaro. Esbaro yan. Ayoko na masyado yung soging-sogi. Yung Yeah, pwede parang na. ano na. This is our dinner for tonight. Ayan, nagluto si Madam Aisha ng marinara. Yung parang sa Esbaro sa Pilipinas. Yan yung magiging kakalabasan niya mamaya. Tapos, meron din ditong baked potato. Wow, puro carbo. Tapos, pizza sa mga bata. And then, syempre, ano to? Garlic bread. Ayan. Ayan ang aming dinner for today. And welcome back dito sa Boy sa Canada. Nakahawak na naman ng camera. Maraming salamat sa mga pagsusubaybay. The sun's going down as I try to make my way through the crowd. Feeling alive, I love being by your side. It makes me shine. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got this day forever. Do you hear that sound? Can you feel the music? Let's get wild. We're magic, you and I. They call us reckless, but we don't mind. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow, but we got this day forever. Yeah, we got the summer forever. So right now, nag-uumpisa naman kami maging freezer ulit dito. And fall season, nag-uumpisa na. And as you can see, yung mga dahon dyan sa likod is nagto-turn yellow or nagto-turn orange na. So most likely, few weeks from now, is wala na yan. Yung mga dahon na nandiyan dyan, kabila, wala na yan, mauubos na yan. Ito na naman yung umpisa namin, yung talagang totoong buhay sa Canada is, dito sa Manitoba, is yung lamig. And yan, nag-uumpisa na ulit. Right now, marami ako nakikilala rito sa Manitoba, especially yung mga nagme-message din sa akin na nakikipagsapalaran dito sa Canada as a tourist. And at some point, 6 months after nilang makipagbuno or maghanap ng mga lamia or after nilang maghanap ng pagkakataon dito or opportunity, eh bumabalik sila sa Pilipinas. Expectations and reality, ito para sa akin lang to. This is on my own opinion. Mga nagtatanong, maganda pa rin ba ang buhay sa Canada? Marami ako nakikita mga vlogs na na-frustrate. Yan, na-frustrate. Or yung iba, mga student na hindi nila nakuha yung kanilang goal. Paano yung goal nila na makapunta rito or para maging permanent resident. Now, expectations and reality. So you can agree or to disagree with me. Nung nag-upisa kami dito sa buhay sa Canada, hindi naman namin alam ang una, hindi naman namin alam ang Manitoba. Ang alam lang namin na Canada is yung Toronto and then that's it. So may mga iba't ibang mga lugar dito na talagang masasabi mong probinsya. And yung social media that time is that kapag meron kang kamag-anak sa ibang bansa, pag sinabi nilang Canada or America, ang unang tumatatak sa isip natin is magandang buhay. Yan. Pag nakaalis ka na sa Pilipinas, nakapunta ka sa ibang bansa, ang iniisip natin is magandang buhay. Kapag nakapunta ako ng Canada, nakapunta ako ng US, magkakaroon ako ng sariling sasakyan,
magkakaroon ako ng sariling bahay. In which yan yung mga bagay na sa Pilipinas, hindi naman natin makukuha ng mabilisang paraan. And kaya tayo, or kaya kami that time, is that nangangarap din na magkaroon ng ganon buhay o magkaroon ng mga ganong bagay. Kasi nga, ang kalaban naman namin that time is yung oras. Gusto namin, by that time, di ba, gusto natin. And dito na, nakikita natin yung progress natin hanggang bang tumatanda tayo. Meron tayong mga property or sabihin na natin may mga naipundar na tayo na pwede natin ipagmalaki natin sa mga magulang natin. By the age, yung mga pagtapos natin ng college, yan, umpisa ng trabaho for 5 years, syempre, yung timeline, yung time frame, nandoon nakikita natin. Bakit na-frustrate yung iba mga tao or bakit na-frustrate yung iba mga kababayan pagpunta rito sa Canada? Kasi, yung thinking natin na magandang buhay, na magandang buhay na hindi natin nararanasan sa Pilipinas, ay ma-achieve natin dito sa ibang bansa. Totoo yun, pero we are not expecting or hindi naman natin parang ang ang thinking natin is makukuha natin siya ng mas mabilis. Yun yung thinking natin, kaya pagdating natin dito, trabaho tayo ng trabaho, pero hindi pa rin nakukuha yung expectations natin. Kasi hindi naman talaga ganon. Yun, siguro hindi talaga ganon. And para sa akin, siguro baguhin natin yung mindset natin na ibang bansa or sabihin nila natin sa buhay Canada is that magkakaroon ka ng magandang buhay. Hindi. And I can say na if you are planning to go here sa Canada, trying to start a new life or gusto nyo lang mabago yung pananaw ninyo na mas maganda ang buhay dito, when you decide to go here sa Canada, try to think that you are going to start a new life. It is something na kailangan mong magkayod. Kailangan mong kumayod and you start from the beginning. Makikisama ka sa mga tao nandito, makikisalamuha ka sa kultura, sa culture na meron sila. Yung weather, kailangan mong i-adapt. And ganun din, yung mga taong sa kapaligid mo, hindi lahat yan pare-parehas ng isip. Yung iba, alam mo yun, iba yung standard nila rito, iba rin yung mindset natin. And in which, maraming magsasabi sa inyo na, bago ka pa lang, kailangan mong ganito gawin, ganyan, ganon. So, expect natin yung mga pagbabago na yan, dapat i-accept natin. Buhay Canada is not something na kaya mong ma-achieve within 5 years na nandito ka. Yung mga bagay na kailangan mong makuha, makukuha mo na mas mabilis sa paraan. Kasi pagdating mo on your 0 day here, you have to adjust, you have to experience yung tinatawag nilang Canadian experience. And I can say siguro within the next 5 years mo ritong stay, yan yung period of adjustment. Kailangan mong malaman kung ano yung gusto mo sa buhay, ano ba yung mga kailangan mong i-prioridad, especially kung ikaw lang yung pupunta rito. Siguro yung sa amin nag-umpisa yung buhay Canada na masasabi namin na ito yung journey na gusto namin. It took us about 10 years umpisang maramdaman yung buhay Canada na gusto namin. Kasi for the past 10 years, yung mga nag-umpisa kami from 0 day or yung from our first year up to 10 year, yan yung mga learnings. Ang dami naming problemang kinaharap dyan. Marami kaming mga pagsubok na talaga nga namang hindi namin alam kung paano namin masusurvive. May mga challenges, may mga kung ano-ano pa. Basta marami mga pagsubok that time. And kung nakita niyo yung mga videos, we started from nag-umpisa na kami, nag-start na kami sa apartment Pero yung year 1 namin, hindi namin sa inyo na ipakita. We started doing pinakamaliit na bagay. And through to that 5 years na nag-umpisa kami, diyan namin natutunan yung mga bagay-bagay na kung sakasakaling hindi namin naranasan yung mga bagay na yan, marahil hindi namin alam kung paano i-handle yung mga situations. And that comes from the frustrations na rin. And yun yung mga chine-cherish namin ni Aisha na kung saan marami pang pagsubok ang darating sa buhay sa Canada, pero at least you know the ladder, alam mo na yung mga senaryo, naranasan mo na yung mga bagay na yan. And for sure, kapag
wala kang natutunan dyan, or kung hindi mo natutunan, or kung wala kang natutunan dun sa mga problema na yon, at some point around of your lifeline, ma-encounter mo pa rin siya, at pag wala kang natutunan content, that's going to be a big problem. So for us right now, marami pang pagsubok na mararanasan, marami pang mga challenges ang paparating, but for us right now, syempre kailangan nating tanggapin yun, and with those challenges, kailangan lagi tayo may natututunan, and with those learnings na dapat, yung experience and learnings na dapat natin matutunan, ito yung mga dapat i-share din natin doon sa mga bago. And yun, pasalamat na lang din kami na hindi namin sinukuhan yung buhay namin dito sa Canada. Paano na lang on our 5th year, sumuko kami, di ba? Ganun din, sa mga tao nag-uumpisa pa lang, na nararanasan yung mga problemang yan, maraming problema ang haharapin pag nag-uumpisa ka ng panibagong buhay sa ibang bansa. And I guess, dun sa mga tao na frustrate, na ang hirap ng buhay sa Canada, ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Na-experience nyo siya kasi kailangan nyo siyang ma-experience. Hindi naman pinapa-experience yan dahil pinapahirapan tayo or pinapahirapan yung mga yung mga buhay natin. But yung experience na yan, pagkatiwalaan nyo na lang din yan na at some point maging gabay din kayo sa ibang tao na naranasan nyo yung problema na yan. Kasi may mga nakakausap din ako na yung problema nila naranasan na rin namin from before, and yung input na sinasabi ko sa kanila, yun yung nagbibigay sa kanila ng encouragement na kaya pala. So lahat ng problema may solusyon, especially dito sa Canada. Ang pinaka problem talaga rito is that yung sinasabi nilang utang. Pag nandito ka sa Canada, try to learn na buhay Canada is more on utang. Talaga nandiyan na yan sa lifestyle ng buhay Canada is utang. But again, yung utang na yan, may mga solution naman yan. Hindi naman laging may utang ka nito, forever ka na nakabaon. Hindi. Kapag hindi ka natuto doon, then that's going to be the problem. Kapag hindi mo na solusyonan yung mga, kung paano mo laruin yung buhay dito, paano mo laruin yung pagbabudget ng oras at pera, pati sa pamilya, pag hindi mo siya nagawa ng solusyon, that's going to be a problem. Pero lahat naman yan is nasusolusyonan. So yan, kasi sa totoo lang, marami dito sa atin sa panahon ngayon, ang daling sumuko, especially yung mga professional na nasa Pilipinas na hindi nila na-accept yung buhay dito sa Canada, na they keep on comparing yung buhay nila sa Pilipinas, which is para sa akin, if you try to decide na pupunta ka na rito para magsimula ng panibagong buhay, tanggalin mo yung buhay mo sa Pilipinas. Don't try to compare your life ng buhay Pinas sa buhay sa Canada, kasi totally it's a different thing. So marami na rin kaming challenges na naranasan, and with those challenges, yun yung mga sinishare ko sa mga nakikilala ko. And especially dito, if hindi lang dito, kunyari dito ko lang sa Canada, hindi natatapos yan. Merong kunyari sa ibang province ka, pag lumipat ka sa ibang province, panibagong adjustment. So with those adjustment, panibagong culture, especially dito kung lilipat ka sa Manitoba, lamig ang kalaban mo rito. Kung ikukumpara mo, kung manggagaling ka sa Toronto, sa Ontario na medyo mainit, dito, ayan paumpisa pa lang yung lamig. Hopefully may mga natututunan kayo dito sa mga video na pinagagawa natin, and may mga tao pa ako nakikilala na, alam mo yun, namimit ko sila, and those small talks, sometimes nagkakaroon kami ng magandang conversation. Yung input na naranasan namin dito, sinishare lang din namin para sa kanila, na alam mo yun, at some point natututo at nakakapagbigay din ng lakas ng loob para sa kanila para magtuloy dito sa buhay sa Canada. So recently, last few weeks ago, may nag-message sa akin dito sa channel na to, and a good shout out to Sir Henry, they're from BC. Meron siya lang nakukurso na dahang biling bahay dito sa Winnipeg. Binigyan niya yung address, pinuntahan ko yung address, kasi I think yung worth kasi ng bahay is around 300,000.
And I'm pretty sure yung 300,000 yan, if you are from BC, sobrang mura niyan kung ikukumpara mo doon sa mga bahay na meron sa BC. So for the 300,000, napakalaking budget na yan kung dito ka kukuha ng bahay. So they messaged me sa channel na to, and they were asking ano raw ba yung opinion ko dito sa bahay na to. So may mga tinanong din ako mga ibang mga kasama rin dito sa Winnipeg, na in which malapit lang din sila dun sa area na yon. Based sa opinion ko, no, yung bahay na worth 300,000 dun sa, I think that's a 2-story building, 4 bedrooms, 3 bathrooms, pero walang garage. Wala silang garahe. And choosing here in Manitoba, napakahirap ng winter dito, lalong-lalo na kung wala kang garahe. So, I can say, yung pinakita nilang bahay sa akin, o yung pinapatingin nilang bahay is sobrang mahal kung ikukumpara dito sa bahay or dun sa location. So, a good shout out din kay Boss Ted, kay Sir Ted, na malapit siya dun sa area. And sabi niya, yung bahay na yon, it's not in a good location para sa presyo ng 300,000. Sa 300,000 na bahay, marami ka nang makukuhang hindi naman totally magandang bahay, pero marami ka nang makukuhang mga bahay sa magandang location. Ganoon din kay Edison, tinanong ko rin si Edison kung ano yung say niya rito doon sa location na yon. Sabi nila, it's not really a good investment kung doon ka pupunta sa lugar na yon or doon sa area na yon. Kasi dito sa Winnipeg, meron din naman mga area dito na not so good para tirahan kasi may maraming cases. Yung alam mo yung meron mga talagang hindi rin, may mga bad side na area rin dito sa Winnipeg na most of us or most Filipino alam nila yon, na it's going to take a risk. Kung gusto mo lang talaga magkaroon ng bahay, at least alam nila yung area na not a good or a bad neighborhood yung tinatawag nila, which is yung sinabi ni Sir Henry. Yun yung nakuha nilang, hindi naman nakuha, yun yung sinusubukan nilang kunin, na in which 50-50 nasa bad area na siya. So ganun din sinabi ko dun sa bilas ko, si Billy, pinakita ko rin yung bahay, and he said that masyadong mahal para dun sa location, masyadong mahal dun para sa area. And there are also some address na pinakita sa akin ni Sir Henry na yung mga area na yon is really in a bad location. And I'm not an expert on that. Baka siguro may nagbago na. But for me, yung opinion ko, kung ako yung bibili doon sa bahay na yon, I will skip it and look for another area na maganda rin yung presyo. Dito, with the 300,000 na bahay, you will be able to have in a good location. As in, marami pang mga bahay dito na nasa magandang location with the amount of 300,000. Kung ikukumpara mo kasi siya sa BC, 300,000, wala ka talagang makukuhang bahay sa BC na ganun kamura. Kung ikukumpara mo ron. Pero pag dito, may magagandang area na and you will be able to own it. So, yun nga, yung sinabi ko kay Sir Henry na pag-isipang mabuti na in this location, dun sa area na binigay niya sa amin, yung pinakita niya na gusto niyang tignan, it's really not a good investment para kumuha ng bahay, para dun sa location, para dun sa presyo. Again, this is something for most of you na planning to get a house or planning to move from a different province to here. Yes, baby. Si Aria. So if you are planning dito, if you're planning na mag-move na ibang province from British Columbia going to here sa Winnipeg or sa Saskatchewan, maraming mga bahay na mga mura kung ikukumpara mo na sa tingin nyo talagang ma-afford na hindi nyo makukuha sa ibang mga provinces kasi medyo mataas yung cost of living. I really suggest na pag-isipan nyo mabuti yung mga areas na pupuntahan ninyo or mapipilian nyo. Kasi if you were just going to browse dun sa mga agents or sa mga bahay na binebenta, marami dyan, maraming magandang newly renovated na mga bahay, but they are located sa pangit na area or not good neighborhood.
So, pwede kang makabili ng mga newly renovated dun sa mga sa tingin mo na talagang maganda para sa iyo na hindi mo makikita sa ibang mga sa province na meron ka ngayon. Pero they are not in a good neighborhood. Meron din naman, may mga luma na mga bahay na pwedeng gawa ng renovation na nasa mga magagandang area. So yun nga, yung sabi sa akin ni Boss Ted na you can have a newly renovated house, a newly house, pero hindi mo siya if it is in a bad area, hindi mo pwedeng ilipat yung bahay sa magandang area. Kung ikukumpara mo naman sa lumang bahay na nasa magandang area, yun, pwede pang magkaroon ng improvement yun. Kasi kahit na luma, pero nasa magandang area, it looks very good, especially with the good neighborhood. Pero kapag nasa magandang bahay, na nasa pangit na area, you will still consider it as not in a good investment. Yun yung sabi sa akin ni Boss Ted. And meron din namang mga assessment ng city na pwede nyong i-check. Lalong-lalo na, sinend ko yung assessment ng city and nandoon nga yung presyo, medyo twice the price yung presyo ng bahay. So, with those agents kasi na makikita nyo rito sa Winnipeg, they will just try to sell the house, especially they will take advantage of you. Na nasa ibang lugar ka, you don't know the area itself, hindi, teka may mga glare na, yan. So, may mga areas na rin na hindi naman sasabihin sa inyo na this is a good area. Ang agents will just be there to have the price na kailangan nila maibenta yan. But, again, thank you sa trust ni Sir Henry na kinontak niya kami and making a decision, kino-consider niya yung opinion ko in regarding to having to purchase those property. And I can say na maraming salamat sa tiwala. Pinuntahan ko yung area and I can really suggest that skip it. Marami pang magandang mga area dito sa Winnipeg na pwede nyong mabilihan or pwede nyong makuha ng bahay with the 280,000 na property. Mas marami, meron pang mas magagandang area. Yung sa amin lang talaga is that maganda yung neighborhood namin dito is we've been here for more than I think a decade na kami nandito sa area na to, and I can say na the familiarity of the neighborhood, I can say dito na kami lumaki, and so far so far so good naman kasi we are near the school, we have some visibility dito ng mga neighborhoods, and right now nagiging community na rin to ng mga Pilipino na marami na rin dito kami nagiging kapitbahay. And again, maraming salamat kay Sir Henry na nagtiwala doon sa opinion ko. And for most of that, meron din akong pwedeng i-suggest sa kanya na mga areas na sa tingin niya or sa tingin ko magugustuhan nila. Pero for my advice naman, if you're trying to really move from a different province, from a different one papunta rito sa or kahit sa ibang provinces, try to scout first yung mga areas na nalilipatan ninyo. Malapit ba siya sa pagtatrabahuhan? Malapit ba sa school? Meron bang bus station? May bus stop ba na malapit? Try to survey the area kasi para at least maging familiar din kayo dito, or try to, ito yung ginagawa ko rin para sa message nyo yung mga kaibigan ninyo or yung mga kakilala ninyo na meron na nandito rin sa Winnipeg or nasa ibang lugar. Try to survey the area, try to get their opinion kasi mas malaki yung masisave ninyong time and mas malaki yung magaganda, mas makukonsider nyong mag-decide para dun sa mga gagawin ninyo kasi investment or moving to a different province, para ka lang din talagang magbaback to zero. It's not really parehas na buhay na meron kayo doon sa province na kinakatayuan nyo ngayon, but moving to a different province is really a big risk then to start all over again. And yan. So, ayan. So, sana nakatulong tong video na to, lalong-lalo na sa mga maglilipat ng provinces. And I can say, maraming mga Pilipino or marami din tayong mga kababayan that is also struggling from their permanent resident status
and trying to think na moving to a different province, to a different one para makuha yung lifestyle na gusto nila, yung buhay na gusto nila. It's really a big risk, but again, it's all on you, it's your decision. And yung mga vlogs na ganito, yung mga opinion ng ibang mga tao, you try to reconsider and try to double check with them. At the end of the day, it's your decision that matters, and together with the family to decide whether you're going to take it or just leave it or skip it. But again, the community of Filipinos, marami dito sa Winnipeg na pwede nyong tanungan, pwede kayong pagtulungan natin. And I can say trusting me, I guess, emailing me, or yung kinontak tayo ni Sir Henry, and I really appreciate those trust na yung opinion ko, it really matters, especially buying a house here sa Winnipeg. And sabi niya nga rin is dapat kung nakita-kita niya or nauna-ulo lang daw siya, he will just try to buy yung dito, yung katabing bahay. So, yan, maraming salamat po sa mga tumatangkilik at sumusubaybay dito sa channel. Even though, na konti lang yung mga videos natin, and it's been almost 15 days since ako nag-upload ng video. And there are a lot of things na, alam mo yun, nasa isip din namin ngayon that's really holding me back to make these videos. Pero I hope this video will help you a lot in deciding or reconsidering yung mga paglipat-lipat ng mga provinces. Yan, siguro dito ko na lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsubaybay, and hopefully makita ko pa rin yung mga comments ninyo. And let's build this community. And hopefully makapag-upload pa ako ng mas maraming videos. And maraming salamat sa suporta ninyo for most of Buhay Canada content. Marami tayong mga content creators that we really has a good input on each provinces. And thank you, Sir Henry, for considering me to help you on deciding to purchase that house. And good luck sa mga tao na lilipat or sa mga kababayan na lilipat. And I hope that you will be able to decide it, makitrip at makitravel dito sa Buhay sa Canada. And we'll see you on to the next one. Peace.